Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig sa salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon, may-ari nito, ang ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdabag na po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos nagkakasira na ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan na nasa ibang bangka upang magpatulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Naggilalas sila at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po. Nung minsan may napanood po ako sa Facebook, isang dalaga na nagla-live selling ng mga damit. Pero kahit na isang oras na po siya na nagtitinda, 3 tao lang po o viewers yung nanonood sa kanya. Yung isa ay cellphone niya, siya. Yung pangalawa, yung nanay niya. At yung pangatlong viewer, yung kapatid niya. Hindi po maiwasan at mapigilan nitong dalaga na umiyak kasi pagod na siya. Isang oras na, walang ibang nanonood, walang bunga ang pagod niya. Pero kahit na 3 lang po sila na nanonood, nakakabilid po dito sa dalaga, patuloy pa rin siya dun sa kanyang pagtitinda. Isa naman po sa viral na video ngayon sa Facebook, sa social media, ay yung pong tungkol sa Grab driver. Hindi ko po alam kung nakita nyo na rin yun. Nakalubog sa baha yung kanyang motor. Makikita mo din yung pagod sa kanyang itsura. Pero wala siyang magawa. Sinalba na lang niya yung kanyang gamit. Mga kapatid, lahat naman po tayo, di ba? Naranasan na rin nating mapagod. Pero parang walang katuturan ang ating kapaguran. Ang tawag natin sa karanasang yan, emptiness. Ito yung mga panahon na kung saan naghirap ka, nagsakripisyo ka, nagtiwala ka, pero sa huli, wala ka pa ring nahuli. Walang bunga, walang resulta. Ang emptiness ay hindi lang naman po tungkol sa pangingisda. Ito din ay tungkol sa mga gabing wala kang tulog dahil sa pag-aaral, pero bumagsak ka pa rin sa board exam. Tungkol ito sa pagtatrabaho na binuhusan mo ng effort, pero hindi ka pa rin na-appreciate. Tungkol din ito sa mga relasyon natin, na kung saan inalagaan mo, pero niloko ka pa rin, sinaktan ka pa rin. At kapag tinitignan natin
ang mga lambat natin sa buhay na walang laman, madali tayong panghinaan ng loob. Madali tayong mapagod. At napapatanong na lang tayo sa dasal, Lord, bakit kaya? Bakit ganito? Pero kung bibigyan natin ng pansin ang Ebanghelyo, ito ang mabuting balita. Hindi natatapos ang kwento natin sa mga empty nets. Tandaan niyo po, nung walang mahuli daw sila San Pedro, dito pumasok ang Panginoong Hesukristo. Dito sinabi ng Panginoon, put out into the deep, lower your nets. At sa kabila ng lahat ng pagkabigo, sabi pa rin ni San Pedro, at your word, I will let down my nets. Mga kapatid, ito ang magandang balita. Ang mga empty nets natin sa buhay ay hindi katapusan. Ang empty nets ay paanyaya. Inaanyayahan tayo na dapat hayaan natin si Jesus na pumasok sa ating mga bangka. Kapag dumating na ang mga panahon na empty ang nets natin, mga kapatid, huwag niyong kalimutan. Tandaan niyo, God is not finished with you yet. Your story does not end with disappointments. Napakaganda nga po ng isa pang kasabihan. Not all things are good, but all things work out for good for those who believe. Nakasulat po yan sa Biblia. Opo, hindi naman lahat na nangyayari sa atin ay maganda. Hindi po ba? Hindi naman araw-araw may mabuti ang nararanasan. Lahat tayo may masama, mabigat na pinagdadaanan. Merong iba ay sakit sa inyo. Merong kayong pagkatalo. Merong kayong pagkabigo. Pero kapag inalay mo ang lahat sa Diyos, kaya niyang gawing mabuti ang lahat. Amen? Kapag may problema ka, kapatid, madalas nagpapanik ka. Di po ba? Kapag walang bunga ang ating kapaguran, marami sa atin ang nadidepress. Kapag hindi nangyayari ang gusto natin, tayo'y agad nalulungkot, nag-aalala, nagagalit tayo. Pero imbes na mawala ka at magwala ka, kapatid, ito ang paniwalaan mo. Ito ang sabihin mo, paulit-ulit, gawin mong dasal ito. Believe and say, God is good, I am good, and everything is working out for my highest good. Paniwalaan niyo po yan. Sabihin niyo, pagdasal niyo, ulit-ulitin niyo, mabuti ang Diyos, mabuti ako, at lahat ay magiging mabuti para sa akin. Believe, God can always make wrong things right if we trust Him, if we handle the wrong in the right way. Hindi mo kasalanan, may masamang nangyayari ngayon sa buhay mo, pero kasalanan mo na lang kung hanggang huli may masama pa rin nangyayari sa'yo. Hindi po ba? Hindi mo kasalanan na pinanganak kang mahirap, pero kasalanan mo kung bago ka man mamatay, mahirap ka pa rin. Hindi po ba? Hindi mo kasalanan na pinanganak kang pangit. Kasalanan mo na lang kung hanggang bago ka mamatay, pangit ka pa rin. Hindi po ba? Kasi ibig sabihin, may magagawa tayo. At naniwala ka, may magagawa ang Panginoon. Amen? Ang problema sa buhay ay hindi lang naman yung mga masasamang nangyayari sa atin Pero problema din yung iyong pagtugon, yung iyong pagsagot diyan sa iyong mga pagsubok. Oo, problema mo yan, asawa mo, tigas ng ulo, hindi na nagbago, di na nakontento sa'yo, kung sino-sino yung mga chinachat na babae, kahit nakatabi ka. Problema yun. Pero problema din, di ba? Sinasampal mo siya, minumura mo siya, sinisigawan mo siya araw-araw. Di po ba? Oo, problema na hindi ka makabayad sa utang. Pero mas problema din yung wala ka na nga pera, nagbibisyo ka pa, puno ka na nga ng utang, sumusugal ka pa. Di po ba? Problema ng napakarami sa inyo, may sakit kayo, ginagawa nyo naman ng lahat. Nagpapadoktor kayo, umiinom kayo ng gamot, kumakain na kayo ng mabuti. Pero problema din yung
may sakit ka na. Nagse-self-pity ka pa. May sakit ka na. Ginagawa mo pang miserableng yung sarili dahil sa yung pag-iisip. Nag-aalala ka. Nagagalit ka. Nagre-reklamo ka. You will never get healed with a bad attitude. Amen? Mga kapatid, kung pipiliin nating magtiwala, kung pipiliin mo na kumapit sa Diyos, doon gumagawa ang Diyos ng milagro at himala. Amen? Go back to the gospel. Saint Peter trusted the Lord. Si Jesus hindi naman mangingisda. Si San Pedro expert na mangingisda. Pero tingnan nyo, dahil naniwala siya, ang dami nilang nahuli. Tandaan mo, mas magaling, mas matalino ang Diyos sa'yo. Bakit hindi ka maniniwala sa Kanya? We have to understand that if you are in the valley of your disappointments today, that is not the ending. Minsan, ang pinakamalaking huli natin sa buhay, nangyayari pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. The hardest part in your life is preparing you for the good part. Tandaan niyo po, ang buhay ay gulong, umiikot. Kung nasa baba ka, anong susunod? Hindi pataas. Pwede ba yung palagi ka na lang nasa baba? Palagi kang mananatili sa baba. Kung hindi ka, magpapatuloy. Hindi po ba? Yan ang problema ng napakarami sa atin. Humihinto tayo agad. Sumusuko tayo agad. Na dapat sumuko lang tayo sa Diyos. Amen? Kaya nga po, sa susunod na kayo'y mabibigo, huwag kayong magtatanong na, Lord, bakit? Bakit nangyayari ito? Pero, palitan niyo ang inyong bakit sa pananalig. Instead of asking God why, please replace it with, I trust you, O God. Kung mananatili yung iyong why, mauubos ka sa kakaisip. Hindi po ba? Pero kapag sinabi mo, Lord, I trust you, doon ka magkakaroon ng kapayapaan. Ang pinakamahalaga, gaya ng ginawa ni San Pedro. Pagkatapos ng himala, iniwan niya ang lahat para sumunod kay Jesus. Kasi ang tunay na himala, hindi lang naman yung lambat na puno ng isda. Ang tunay na himala ay ang isang puso na puno ng tiwala. Remember that the greatest catch is not the fish, but the faith. Mga kapatid, baka ngayon, hawak mo rin ang iyong mga lambat na walang laman. Ang iyong mga problema, pagkabigo, anuman ang iyong pagsubok. Pero tandaan niyo po ito, kung mayroon kang empty nets, ibig sabihin, may space para ang Diyos punuin niya ito. Hindi ka mapupuno ng pagpapala at grasya ng Diyos kung puno ka na. Hindi po ba? Magpasalamat ka, ubos ka. Magpasalamat ka, walang-wala ka. Kasi ibig sabihin, handa ka para punuin at umapaw ngayon ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang susuko. Huwag kang bibitiw. Dahil minsan, ang mga pinakamalalaking himala ay nangyayari pagkatapos ng ating mga pinakamalalaking kabiguan. Kaya ngayong araw, gawin natin ang panalangin ni San Pedro. Sabihin natin, Panginoon, kahit na wala akong nakikita, kahit na pagod na ako, sa iyong salita lamang, itatapon ko muli ang aking lambat. Susubukan ko muli. Magpapatuloy ako dahil nananalig ako na pupunuin mo ako ng sobra-sobrang grasya at biyaya. Because you are good, I am good, and everything will work out for my highest good. Dasalin mo yan, kapatid. At dyan, magsisimula na ang iyong napakalaking huli. You will have your greatest catch after your greatest disappointment. Amen.